Ngayon, ang argument ni Rez is pag naging practical daw ang mga Pilipino, hindi nakikilos ang gobyerno. Now, again, this is another case of either or. Okay? Bakit hindi pwedeng maging practical ang Pilipino and at the same time, pakilusin natin yung gobyerno? Well, for one, maybe because hindi nila alam kung paano nila gagamitin yung power nila para pakilusin yung gobyerno. The Filipino people do not realize the power of elections because hindi nila nakikita na sila rin yung bumuboto ng mga corrupt government officials na nirereklamo ng masang Pilipino. Ngayon, I'll give you a scenario. Sige, may dalawang klaseng Pilipino, yung practical at yung impractical. And nakatira sila sa ever beauty Philippines na kung saan tad-tad ng korupsyon. Saan ka man tumingin. Diba? Ngayon, eto, si practical Pinoy, ginagamit niya yung resources niya para mag-aral, matuto, 'di ba? Mag-provide. Compared dito sa impractical na puro ka Samgyup, puro ka Starbucks, tapos hindi naman pala kasya sa sweldo mo. Tapos, 'di ba? Piling tagapagmana ka ng kumpanya. So sino sa tingin mo? Sino sa tingin mo doon sa dalawa yung mas aangat? Diba? So the higher chance, of course, is being doon sa mindset na practical. Now, para pakilusin mo naman yung gobyerno doon sa gusto mo, you have other ways kesa magreklamo. Diba? Mas effective way kesa magreklamo. And let's do not take it for granted by not examining all of the candidates, lalo na when it comes to character, qualifications, track records, and so on and so forth. The values that we want the leaders to project on us. If you are going to do that, you are going to hit two birds with one stone. 'Di ba? Yung political perspective mo at yung other perspective mo gumagana ng sabay. So, with that said, mas magiging resilient kayo towards any animosity na dadalhin ng unsure politics ng Pilipinas. Eh di, may kakayanan kayo para mag-thrive.